Blessed are the meek. Sermon on the Mount Devo Series number 4. Sa isang mundo na gagawin ng lahat para lang manguna, maitaas ang sarili at ipaglaban na makuha ang mga kagustuhan, sinasabi sa atin ni Jesus na, mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Mateo 5:5. Sa English, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sa Biblia, ang salitang meek ay hindi nangangahulugan na weak. Bagkus, ang ibig sabihin ng meekness ay strength under control. May kakayahan ka at pwedeng-pwede kang gumanti, itaas ang sarili mo, o gumawa ng paraan para makontrol ang sitwasyon. Pero pinipili mong hindi gawin yon. Bagkus ay ipinagkakatiwala mo sa Diyos at isinusurrender ang mga nangyayari sa Kanyang will. Kung meron mang perfect example ng meekness, ito ay ang ating Panginoong Jesus. Ayon sa Isaiah 53:6-8, 6. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon na parusang dapat sana ay para sa ating lahat. 7. Anapi siya at sinaktan, pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin o tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. 8. Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nakaisip isa man sa mga sanlihan niya na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan, na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Diyos si Jesus, at kung tutuusin, ang unfair para sa Kanya na maparusahan para sa kasalanan ng mga taong katulad natin. Kaaway nga tayo ng Diyos dahil at some point ng life natin, hindi natin siya kinikilala. Ngunit si Jesus ay voluntary na nagbigay ng buhay niya para iligtas tayo, dahil ito ang will ng kanyang amang nasa langit, at sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ang Mateo 5:5 at Psalm 37:11 ay may halos parehong statement. Ngunit sa mga unang verses sa Psalm 37, binanggit kung paano ba maging meek at ang mga pangako na kaakibat nito. Huwag daw mainis o mainggit sa masama, dahil madali silang mawawala at malalanta. Verse 1-2. Magtiwala sa Diyos at gumawa ng mabuti. Mamanahan daw tayo ng ligtas sa lupain. Verse 3. Hanapin sa Panginoon ang kaligayahan at ibibigay niya ang ating nininais. Verse 4. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng ginagawa mo at tutulungan niya tayo. Verse 5. Ihahayag niya na tayo ay matuwid at makatarungan. Verse 6. Pumanatag sa piling ng Panginoon at maghintay sa gagawin niya. Huwag mainggit sa masama pag sila'y nagtatagumpay. Huwag mapuot, pigilan ang iyong galit. Huwag ma-stress sa kanila, dahil itataboy sila ni Lord. Verse 7-10. Ngunit ang mapagpakumbaba ay mamanahan sa lupain ng Israel ng mapayapa at masagana. Verse 11. Maraming beses na susubukin talaga tayo dito sa mundo, lalo na pag feeling natin unfair ang mga nangyayari sa atin. Pero alalahanin natin na, on our own, hindi natin kayang maging meek. Sa pamamagitan lang ng Holy Spirit, kaya natin itong ma-develop. At most nga ng nasa fruit of the Holy Spirit ay mga attitude na evidence ng meekness. According to Galatians 5:22-23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So, let us always walk in the power of the Holy Spirit. Reflective question: paano ba ako mag-react pag feeling ko unfair ang mga nangyayari sa buhay ko?
Nakikitaan ba ako ng meekness? Action point? I-ask mo ang Holy Spirit na i-empower ka ngayong araw na ito upang mai-exhibit mo ang Christ-like attitudes tulad ng meekness.